guys! Welcome back sa akin channel. This is Quiz Alam. Yung araw papanoorin natin yung bagong segment sa AOS ang or All Out Sundays, yung pang Sunday noontime show ng GMA. And itong bagong segment ng GMA ay isa sa mga inaabangan ko. Ito yung isa sa mga ni-request ko sa GMA. Actually, hindi lang ako pakisabihin niya ko lang. May maraming fans nagre-request nito. So ito yung tukoy ko ay yung The Kingdom. So ito yung male version ng Queendom na very popular ngayon sa AOS. So di ko na ito patatagalin pa. Gusto kong mapunod itong buong segment ng AOS kasi medyo mahaba to. So kakainin niya yung mahabang oras ng video ko. So with no further ado, let's watch the video and later I'll be giving my opinion on the said video. And yun, let's go! Hanggang kailan ako maghihintay na para bang wala nang mapalit sa'yo? Nasaan ka man? Sigaw ng puso ko, ikaw hanggang ngayon. Gumising ka at na makita mo ang tamis na sandali ng kahamong di magbabalik. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan, hanggang ang puso'y wala nang nararamdaman. Kahit matapos ang magpakailan pa man, ako'y maghihintay sa ngalan ng pag-ibig. Kahit matapos ang magpakailan pa man, ako'y maghihintay sa ngalan ng pag-ibig mo. Sa ngalan ng pag-ibig mo. So si Derek Monasterio sa season 2. Nakalimutan ko. Ay season 3. Ay na season 1. Ang nararamdaman di makalapit, sadyang nanginginig na lang mga kamay na sabik sa piling mo. Ang iyong mata walang Anthony Rosaldo. sa patigil ng aking mundo. Ako'y alipin ng pag-ibig mo, handang ibigin ang isang tulad mo. Hanggang ang puso mo'y sa akin lang, hindi ka na manilang. Ikaw ang ilaw sa ating matang liwanag ng mga bituin. Hanggang ang puso mo'y sa akin lang, hindi ka na manilang. Ikaw ang ilaw sa dilim at ang liwanag ng mga bituin. Ng mga Mark Bautista at Gareth Bowden. hindi mapigil ang tibok
kahit sandali na lang, kahit sandali, patawarin ang pusong di tumigil. Para sa ating dalawa ang maling pagkakataon na ika'y magiging akin kahit sandali. Nef Medina sa si Bugoy Trilon. Napapadalas na si Bugoy sa AOS. Kung hindi na ikaw ang daan, pipilitin ang puso ko hindi na masaktan. Kung hindi ikaw ay Nef hindi Medina, na lang bumalik ulit. Dati nandiyan eh, nawala for a few months, I think. sa ating dalawa, hindi ginaw at hindi magagalaw. Nahihirapan ang pusong pinipili na ikaw. Kung iirin tayo sa huli, awatin ang sarili na umibig pang muli. Kung iirin tayo sa huli, awatin bang puso ko ibigin ka. Kung iirin tayo sa huli, awatin ang sarili na makita kang muli. Kung iirin tayo sa huli, awatin ang puso ko ibigin ka muli. Kung iirin tayo sa huli, awatin ang puso ko ibigin ka. Kung iirin tayo sa huli, awatin ang puso ko ibigin ka. Okay, there you go. Napanood natin yung Kingdom, yung pinakabagong segment ng AOS. So, ito yung pantapat nila to sa female version or yung unang segment nila na Kingdom na pinangunguna ni Judy Ann San Jose sa ni Miss Lani sa Miss Solution na so far. I think wala siya ngayon sa Pinas. Yun, kasi ilang episode ko ng dalawang linggo na atang di ko napapanood si Miss Lani Miss Lucia sa AOS yun. So to sa song choices nila, ang ganda. Even though yung tatlong song na nauna, hindi ako familiar, but nagustuhan ko yung song. Bibihira yung hindi mo familiar yung song pero nagugustuhan mo. So, yung tatlong song is talagang nagustuhan ko. Then the last one sikat naman yun, yung tirin ng something like that. So, yun. So, nagustuhan ko yung apat na song na pinili nila para kantahin. Then, punta naman tayo ito sa apat na group o duo na nag-duet. Yung una si Christian Bautista sa si Jeremiah Chanko. I think I can say
I could say na ito yung least na favorite ko na nag-duo. Duet pala. Duet. Kasi hindi sila nagja-jive, hindi yung boses nila hindi siya masyadong malinis pakinggan. Kasi yung kay Jeremiah, very obvious na mataas yung boses niya. Then Christian, very obvious din na mababa yung boses niya. So kaya hindi mo siya kalat, pero hindi siya yung ang sarap pakinggan, diba? So pero nonetheless, maganda yung pagkakanta pa rin nila. Then second, si Derek Monasterio sa sino yun? Anthony Rosaldo. Pareho rin sila ng problema with Christian. The only thing na pinagkaiba nila, medyo mas malinis yung pag combine ng boses ni Derek sa Anthony. The only problem is obvious na makikita mo si Derek nag-struggle kasi nga same with Christian, mababa boses nila. Hindi sila yung high notes na singer. Mababang boses nila. Then the third one, si Mark Bautista sa si Gareth Bolden. Mark Bautista, Gareth Bolden. Sila yung better version ng si Christian Bautista. Kasi mas malinis yung performance nila. Mas maganda pakinggan yung combination ng boses nila. Pero obvious rin yung boses ni Mark na mababa yung boses niya compared to Gareth na mas mataas. But still, kahit medyo obvious yung pagkaka-difference ng boses nila, ang sarap pa rin pakinggan kasi nga sa the whole performance nilang dalawa, mas malinis mong pakinggan, diba? Yung maraming beses mo na yung nagsasama yung boses nila ni Mark sa ni Gareth. And lastly, yung pinaka-paborito ko, yung performance ni Bugoy Drilon sa ni Nef Medina. So, sabi ko kanina, bumalik na si Nef, and because Nef is one of my favorite contestant, I think season 2 siya, and he is one of my favorite na manalo kasi ang galing yung boses niya. Unfortunately, natalo siya. So, I'm happy that they brought him back dito sa AOS kasi nga, he is one of the best singers ng The Clash. And after sana balik rin nila si Jong Madaliday sa si Robosa yung season 3. Yung tatlong yung magagaling na singers. So nakakapanghinayang wala yung dalawa. So balik tayo ito sa performance ni Nef sa ni Bugoy. Pinakamalinis, pinakamasarap pakinggan, as in hindi mo makita yung difference ng boses ni Nef at Bugoy, except yung part na nag-solo si Nef. Ito mo mapapansin yung boses niya. Pero nonetheless, ang ganda, sobrang ganda ng pagkakakombine ng boses nila. And ang galing rin si Bugoy kasi sinabayan niya si Nef. Kasi si Nef, medyo mataas yung boses ni Nef. So, sinabayan niya. Hindi siya yung porket mas sikat si Bugoy, diba? Siyempre, diba alam naman natin yun, naman siyang sumikat na kanta. Hindi siya yung nagpaka-lamang, hindi siya yung nagpaka-bida, diba? So, sumabay siya to sa flow ng boses ni Nef, and yun ang maganda, diba? So, congrats dito sa Kingdom, and I'm very happy na pinakinggan ng GMA, and nakikinig na yung GMA sa mga requests at suggestion ng mga fans. So, I hope sana tuloy-tuloy ito. Yun nga lang, sana matanggal na ng GMA yung comedy side ng AOS and they make it pure musical variety show yung AOS, then bigyan na nila ng bagong show yung mga comedian ng AOS, diba? Yun, talang pure comedy na, talang comedy as a whole, diba? So, yun. So, again, thank you for GMA7 for listening to the fans, listening for the followers. So, sabi ko nga sa inyo, hindi ako kapuso, hindi ako kapamilya, hindi ako kapatid, or whatsoever na kakakakaka. Pero, kapag may mga nagustuhan akong show na panoorin from GMA, from ABS, from TV5, from somewhere else na mayroong magandang show, papanoorin ko at susuportahan ko. And AOS is one of my favorite. I'm not saying na hindi ko bibilito yung ASAP, pero I think since nung nag-revamp ang ASAP, nung pumasok si Regine Velasquez doon, and Ogie Algacet, medyo nawala yung glow ng ASAP, nawala yung
identity nila dati, yung pagiging ASAP. Ngayon nagmukha silang, I don't know, as in, nawala yung identity nila. Aminin nyo, o hindi. Kapag nanonood ko yun ng ASAP, kasi nanonood rin ako ng ASAP, pero parang hinahanap ko yung dating ASAP. Nagmukha siyang, yung ASAP ngayon, parang nagmukha siyang yung SOP. I don't know, because dahil kinarin dyan sa Ogie. Pero, yun nga, sabi nga, hinahanap ko yung dating ASAP. Yung, maybe yung touch ni Mr. Johnny Manahan, nawala na doon kasi totally bagong director na yung ASAP. And, yun nga lang, parang, may mga, especially on the part of Origin, parang nagtatrying hard siya. Nagaling siyang singer, pero parang nagtatrying hard siya sa mga pagiging host. Yun lang. Pero balik tayo sa AOS yun. Kaka dito AOS. So, ito yung mas pinapanood ko compared to ASAP. Sabi ko nga, nanonood ulit ako ng ASAP. Pero ngayon, mas focus ako to sa AOS, especially pagdating sa mga kantahan. Yun, kantahan, sayawan. Pero ito sa comedy side, medyo, sorry sa GMA, ito yung sinasabi kong downfall ng AOS yung comedy side. Hindi siya bagay. Diba? So, yun. So, I'm happy that they put Kingdom, the male version of Kingdom. And kasi, marami ng male singers ang GMA ngayon na talagang produkto ng GMA. So, si Bugoy lang ata ang, Bugoy lang, saka si minsan pumapasok ulit si Michael Pangilinan, saka si Daryl Ong from dati sa ABS-CBN. So, sila lang yung kanan GMA na product. So, ang daming talent ang GMA. So, like si Jong, yung sinasabi ko kanina, si Jong Madaliday, yung si Robosa, then sino pa, marami to sa The Clash 1 and 1, 2, 3 na hindi nabibigyan. Lalo yung mga nakapasok to sa semis. Ang galing, madami sila, sayang. Pati sa mga babae, ang dami rin si Antonetismo, si sino pa, Sasa Sakos, yung Takalaon yun, yung kababaeng ko. Sayang, di rin nila binibigyan ng chance. Then yung XOXO, di rin nila binibigyan masyado ng chance. Pinaghihiwala nila yung member, di ba? Binuo, pero kanya-kanya naman sila ng project. So I hope sana GMA will do something on this mga singers, kasi sayang, ang gagaling nila, ang galing pumili, totoo lang, ang galing pumili ng mga singers, artista ang GMA. And alam nyo, diba, binapayari ng ABS-CBN because they knew na itong mga pinipili ng GMA magagaling hindi sila basta singer lang, hindi sila basta artista lang, hindi sila basta actor lang. They are one of the best, diba? Kung naaalagaan ng maigi ng GMA, dumalabas, diba, yung mga kagalingan nila. Like si Alden, diba? Inalagaan nila, lumabas ang galing. Inalagaan nila si Marian, inalagaan nila, lumabas ang galing. Si Ding Dong, lumabas ang nung inalagaan din nila. So I hope they will do this to sa mga iba pang talent, diba? So pati si Jonah, inalagaan nila maigi, lumabas yung talent, pinirate, diba? So yun. So I hope sana GMA will do their best na maalagaan to mga singers na to. Kasi sayang, di ba? At sana hindi lang sila doon sa AOS makita rin sila sa ibang shows. And also, mabigyan sila mga out of town shows. And also, mga albums, singles, di ba? So, yun. So, again, congrats to AOS and to GMA na nilagay nila tong Kingdom. At I'm sure maraming fans ang natuwa. Maraming fans ang kininig dito sa Kingdom. And I'm sure pinagkukumpara na nila yung Kingdom sa Queendom, diba? So, there you go. So, kung nagustuhan nyo itong reaction video, please comment below. Kung meron kayong request or suggestion, go below. Kung may gusto kayo ibigay or i-share something, comment below. At aking babasahin lahat ng mga comment nyo. At I will try to answer kung meron man akong kailangang sagutin. So, yun. Maraming salamat sa inyong lahat. Bago ko i-end tong video na to, please don't forget these 4 things. Comment, like, share, and subscribe to my channel. Okay, so there you go. Bye-bye!